na meron pong survey, meron pong isang mama na nagsabi na, "Oy, wag niyo na ako isama diyan. Wag Yan. niyo na ako isama diyan sa survey na 'yan. Ako'y Yan. Sabi ni si girl lang talagang may paghabol. Kita naman eh. Ito, basahin ko pa sa inyo yung isang no. Okay na umaga to eh. Nag-screenshot ako ng ng isang comment ng kasamahan din ni PFC Canlog. O sabi dito, hindi daw reliable ang sinasabi ng babae na yan. Si Canlog di makapagsalita kasi nalilito na rin. Yan, nalilito na raw kasi si Canlog. No? Pero ang totoo, halos lahat ng sinasabi ng babae, ang nag-comment ito si Mar PD. Isa ito sa kasamahan ni PFC Canlog, no? Ngayon, lahat daw ng sinasabi ni girl ay fabricated. Witness kami. Pag nag-aaway yan sila, iskandalosa talaga, sigaw daw ng sigaw dito sa kampo, itong si girl. Kasi galing sa akin. So may daw. Sigaw ng sigaw dito sa kampo kahit gabi na. Minsan hindi na lang natutulog si Canlog sa kubo niya kasi sigaw ng sigaw ang babae. Nagagalit pa daw si Ger kapag hindi. Kapag hindi daw na yung na alam niyo yun, yung na diba? Nagagalit daw si girl pag daw hindi na Kaya di ako pabor sa pagreklamo niya. Desperado lang talaga, sabi nung kasamahan ni PFC Canlog. Di ba? Tapos yung ATM pa nga, inahabol niya yung ATM doon sa nanay ni PFC Canlog. Hindi pa naman sila mag-asawa eh. Pero si Rapi Tulfo, pinipilit niya na nag-live-in sila na para sa akin, kahit na nag-live-in kayo, hindi pa rin kayo mag-asawa. Alam mo sabihin ko sa Stone Trooper, ano ka ba? Alam niyo na yun kung ano yun. Pag mainit ang ulo ng asawa nyo, di ba? Wala iya ka kahil. Hindi ko nga masabi-sabi, ikaw naman nag-divulge ng ganyan. Ano na, si Kahil. Basahin nyo lang kay Kahil. Di ba? Pag mainit yung mga asawa nyo, ano ginagawa nyo? Di ba? At tuloy na dito naman tayo kay Katunying, no? Maganda yung tira ni Katunying dito eh. So, dito kanina, sinugod din si Katunying ng mga kabatas. Ako rin, nakisugod din ako dito kanina eh. Buhay na buhay kayo bigla. Diba? Okay, ko yung hindi namin maano yung ano eh. Ay, nako. Mabusit kayo. Sabi ni Teacher Mark, kung magkakatabi kayo ng room na nire-rent, considered ba yun na live-in? Di ba nga? Tsaka, bawal nga ang live-in doon sa kampo, Teacher Mark. Bawal daw, sabi ni Kaya lang hindi umaalis yung babae. Pinapaalis eh. Pinapaalis na nga, ayaw pa umalis kasi nga bawal daw. Kaso daw, nagwawala yung babae pagka di ba napanood naman natin kay Teacher Mark kanina, yung whole video. At saka dun sa kaninang umaga ko na live. Di ba? Tuloy natin to. Hindi kayo makaget over dun sa Usap, sabi niya, huwag niyo na ako isama dyan. Ang ibig niya sabihin, wala siyang interest. Ano yan, Mr. Chair? Pag hindi na po fusion technique. Hype kan dahil mong na salita. Na magtumakbo sa pagkapangulo. Di po ba? That's admirable. That's admirable. But of course, mga kababayan. But of course, sarcasm yun, di ba, Katunying? Ang totoo nun, marami na po tayo narinig na politiko na una, pag tinanong mo, hindi ako tatakbo. Pangalawa, pag sinabi mo, hindi, wala sa isip ko yan. Hindi, may nagsabi, hindi, tagaan mo sa bato. Yan sabi, hindi, tatalon ako sa aeroplano. Pagka politiko po nagsabi nun, hindi naman tayo masyadong naniniwala,
Meron pa nga isang politiko nagsabi na mapapasagasa ako sa tren. Meron pa nga politiko na nagsabi na sasakay ako sa jet ski. Di ba? Ganun po talaga yung mga politiko. Somehow, bagamat ayaw naman po natin na maging cynical pagka po nagsasalita ang mga politiko. Sabi ni Teacher Mark, may kilala kasi ako noon nasa US, pagkatabi ng ng room na nirerentahan. Pero hindi sila live-in, di ba? Na ini-insist ni Rapi Tulfo na nag-live-in sila doon sa kampo, bawal nga doon eh. Di ba? Ini-insist ni, Daxi, shoutout sa'yo, Daxi. Ini-insist na na nag-live-in, pero hindi naman. So wala pa rin karapatan si girl doon sa ATM. Nasa nanay pa din, kasi di pa naman sila kasal eh. O kahit nga, tingin ko nga doon, kahit nag-live-in sila, wala pa rin eh, di ba? Pwede pa rin magbigay si PFC doon sa magulang niya. Di ba? Tuloy natin. Sa atin, sa Pilipinas, medyo hindi na po tayo masyadong, hindi tayo siguro 100% naniniwala. Pero meron tayong damdamin na gusto nating maniwala, pero may pagkakataon parang ayaw din nating maniwala. So, yun po dahil sa... Pero, meron din pagkakataon na ayaw talaga nating maniwala dahil alam natin sinungaling. Diba? Diba, Teacher Mark, yung kakilala natin, nagsabi na hindi tatakbo sa politika kahit kailan. Bakit tumakbo? Tapos ngayon, gusto pa, higher pa. Kaya may pagkakataon na 100% hindi kami naniniwala. Diba? Ito natin. Ng ating Philippine politics that you can say one thing today and you do another thing tomorrow. Ano po? Iba yung sasabihin mo ngayon at iba naman ang gagawin mo kinabukasan. Hindi po katakataka yun, especially in Philippine politics, because pati nga sa pagkakaibigan at pag-aaway ay wala pong permanente dito po sa yung nagalit sa'yo, Kahel. politika ng bansa natin. Meron nga pong kasabihan na in Philippine politics, there are no permanent friends nor enemies. Kaibigan mo ngayon, kaaway mo bukas. Kaaway mo ngayon, kaibigan mo bukas. That is Philippine politics. Ano po? Sabi po ni Senator Rapi Tulfo, that's the nature of politics sa Philippines. Kasi walang permanente pagdating sa politika. Walang permanenteng kaibigan, pati nga family. Hindi ko alam kung live-in yung ginawa nila, basta alam ko 2 times sila nagpakasal. Okay. Pero 4 counts. Akala ko ano na yun. Pero for yung counts, yung certificate of marriage nila. Collection ba yan? kung ako dyan sa kakilala mo na yan, Teacher Mark, ipapaano ko yan eh. Ipapalaminate ko. Tapos ilalagay ko dun sa mga collections ko. Di ba? Please, huwag yun nang isama pangalan ko dyan. Para something to that effect, ano? Wow. 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 Ganun lang yun. Anyway, eto po, mga kababayan. Apparently, nagprograma po siya sa kanyang radio, meron po siyang radio show. Ayan, napagalitan si Kahil ng asawa ni mister niya. Matulog na daw at may pasok pa bukas. Matulog ka na. Baka mapalo ka pa. Huwag mo isplok, lolo mag-+1 ka. Hindi nga. At ito po ay pinick up naman ng isang online tingnan nga natin. Ito ba yan? So, merong isang online news website. Ang pangalan po nung news website na ito ay Global Daily Mirror. Alam mo, natutuwa ako dito sa Global Daily Mirror, ha. Ang mga taga Global Daily Mirror, magandang araw po sa inyo. Ginupit ko lang ipopost ko lang yung isang news article that I saw in your Facebook page, And dito po. Ang sabi po ito na yung you cannot break me. Mga kababayan, ito.
Sa ngayon, ako naniniwala ako, sa ngayon, we cannot break him. Pero, bisitahin ninyo yung page nila, yung kanila, yung kanilang tawag ito? Yung kanilang channel, no, ng Rapid Tulfo in Action. Bisitahin ninyo. My goodness. Nakaabot ako doon sa 4 months ago. Ang hirap nila maka 1 million hanggang 2 million. Ang hirap na. Puro 100,000 na lang. Meron pa nga 60,000 na lang, ganyan. Diba? Sa ngayon. Pero, makikita mo na unti-unti. Hindi naman, ang pinakamatigas na bato naman, hindi mo talaga madudurog yan ng ng biglaan. Unti-unti lang, syempre. Diba? At least, kung hindi ka nabe-break, bakit kailangan mo magdemanda ng multiple na kaso? Diba? Pagkarami-raming kaso. Kung hindi ka tinatablan sa amin, bakit panay pananakot ng demanda? Diba? Ang title po ng article, Tulfo to Bashers. Sabi daw po ni Tulfo sa kanyang mga bashers, you cannot break me. Ganun naman sana. Tama din naman yun, di ba? Sino ba naman? Kapag ka ikaw ay isang opisyal ng gobyerno, ulitin ko, pag ikaw ay opisyal ng gobyerno, you are a public servant, talagang you will be exposed to criticisms or bashing. Tawagin na nating bashing. Bakit po? Collector yan eh. Di ba, Teacher Mark? Collector eh. Ako, mahilig din ako mag-collect. May mga collection din ako. Kaso mahilig ako mag-collect ng mugs. Yung coffee mugs. Pag napunta ako sa isang lugar at may mga mugs na may tatak ng lugar na yon, namimili ako. Tapos display ko lang. Yan. Kaya public official ka eh. And for that matter, yung kakilala kasi ni Teacher Mark, iba yung kinokolekta eh. Ikaw ay practically, you are owned by the public. Bakit? Bakit nga? Ang tawag nga sa iyo ay servant. Public servant. Ikaw ay nagsisilbi sa bayan. Yun, Lord Glenn, shoutout sa iyo. To expound on this, meron pong, ito sulat niyo po sa inyo pong, baka meron kayong panulat dyan. Basahin niyo po ang ating pong konstitusyon. Ang ating pong konstitusyon ay marami pong kanyan eh. Maraming mga kapitulo yan eh. Ang tawag po dyan mga articles. Tingnan niyo po yung Article 11. Ang Article 11 po ng konstitusyon natin is about accountability. Sa Article 11 po, pumunta po kayo sa Section 1 o yung Paragraph 1, ay nakalagay po yung ganito. Maaari pong may pagkakamali ako sa bibigkasin ko pero konti lang po naman ito. Nakalagay po doon, public office. Sapatos ba sa kadamit? Ala ko, mga papers na is a public trust. Ibig sabihin po ng public office, yung tungkulin. Public office, yung tungkulin, public office is a public trust. Ang tungkulin sa gobyerno ay tiwala ng tao. Tama. Tiwala ng tao. So, kailangan, pagkakakandidato ka, kailangan mo mag-gain yung tiwala ng tao. Kaya nga, may karapatan tayong mag-criticize, may karapatan tayong magsuri ng mga kandidato na gugustuhin nating iboto. Kasi nga, kailangan yung iboboto natin, meron tayong tiwala sa kanya. Okay? So, paano ba? Paano ba makukuha ng isang kandidato yung tiwala natin? 'Di ba? Tuloy. Public comment nyo na lang kung paano. Officers and para magka-idea rin ako. Employees, ang mga opisyal ng gobyerno at mga empleyado, pakinggan po niyo to, pansinin po ninyo to, must at all times sa lahat ng pagkakataon be accountable to the people. Sa lahat ng oras.
Sa lahat ng oras, pag sinabing lahat, walang natira. Di ba? Lahat nga eh. So walang natira. Pag sinabing lahat, walang natira. Even Saturday and Sunday, di ba? Accountable siya. Yung kakilala ba natin? Ginagawa niya ba yan? Tuloy. Hindi sinabing pag nasa session hall lang. Hindi sinabing pagka nakabarong lang at nasa opisina lang. Hindi sinabing kapag may session lang. Hindi sinabing kapag ka nasa labas na, hindi na siya sakop ng accountability. Ang sabi po doon, mga kababayan, public officials or officers and employees must at all times, sa lahat ng oras, be... Paano yung may show? Pag Huwebes saka Biyernes. O di, ilang ano yun, 20 points na yun na hindi makukuha yung tiwala natin. Para sa akin, 20 points yun minus 20 points. Kasi, iba yun eh. Ibang hindi niya trabaho yun eh. Bilang isang servant eh. Bilang isang tagapagsilbi natin. Di ba? Yung Huwebes at Biyernes nandun sa show. O, tuloy. Accountable to the people. Yan po ang sagutin ng isang opisyal o empleyado ng gobyerno. Nananagot po siya. Kaya, yung isang tao na pinasok-pasok mo ang gobyerno, hindi ka dapat... Constituency work yun, Lolo Mag. Ganun ba? Di okay. City typer papaitan, exempted daw si Serapi. Constituency work pa rin nga daw kasi yun. Bahala kayo. Dapat na magulat pag ikaw ay pinuna. Hindi ka dapat magulat na ikaw ay sitahin. Pero, ang paninita o ang pamumuna, dapat naman ay may batayan. Teacher Mark, pag tayo ba ang naninita, may batayan ba tayo? Wala. Meron, di ba? Bakit nagugulat yung sinisita natin? Meron naman tayong basihan. Sabi ng batas, huwag kang magugulat pag ikaw ay sinita na may basihan. Tuloy natin. Minus 5 points na naman. Ano po? Hindi naman natin dapat na porkit opisyal ng gobyerno, gagawa natin ng kwento. Hindi tama naman yun. Mali naman talaga yun. Kaya kailangan, pag tayo ay nagko-content, meron tayong basihan naman talaga. At yun ang ginagawa namin. Constructive. Diba? Constructive criticism ang tawag doon. Nalala ko tuloy si Tatang kagabi. Kapag opisyal ng gobyerno, meron tayong ipupuna. Sa sinabi niya, sa ginawa niya, sa deklarasyon niya, sa loob o labas ng kanyang opisina, hindi po siya dapat magtaka doon. Dahil at all times, he must be accountable to the people. Kaya hindi po magaan na... Yes. Kaya nga, kapag pumasok ka sa politika, dapat alam mo kung ano yung pinasok mo. Dapat alam mo na merong ganito dyan. Merong ganun dyan. Tatamaan yung family mo, tatamaan ka ng mga criticism. Diba? So dapat ready ka sa mga ganun. Ang problema, yung kakilala natin, hindi ready. Pero bumanat ng politika. Diba Camila Hammer? Camila Hammer, malaking problema yung ginawang pangbubuli ni Rapi Tulfo. Oo nga eh. So, ayun. Kaya ang nangyayari, dahil hindi niya matanggap yung criticism sa kanya, diba? Nagdidemanda, which is mali. Mali. Diba mali? Dapat may accountability siya. Sabi ni Katunying. Pwede mahingi ng email mo para pag may mga idea ako, email ko sa'yo. Sige, mamaya. O kaya punta ka sa page ko. Doon, pwede kang pwede kang mag-send doon sa page ko. Sa Marvelous Unity Group page. MUG page. Okay. Hindi po madali para sa isang tao na pumasok ka sa gobyerno. Ano ba yung tilapia na yan?
Kaya baseless kung magbintang eh. Tama. At hindi pwede sa gobyerno, sa taong gobyerno, ang onion skinned o Yun. balat sibuyas. Mm. Nanapunan mo lang nagtatatarang na dyan. Ito naman si Katuning nagtatatarang eh. Masyadong Katuning. Ikaw na nagsabi, bawal balat sibuyas. Hindi lang balat sibuyas yung Diba? Yung senador natin eh. I miss gold, magnanakaw ng oras, boom. Winston. Diba? Wag daw balat sibuyas. Grabe. Uulitin ko. So dito, si Senator Rapi Tulfo, parang hindi niya alam kung ano yung pinasok niya kasi napakabalat sibuyas eh. Sa totoo lang. Parang hindi niya alam kung ano yung pinasok niya. So doon pa lang red flag na para maging presidente. -5 ulit. Dapat ang pagpuna natin sa mga tao ng gobyerno ay laging may batayan. Hindi para lang punahin sila. Tama. Hindi lang. Sapagkat unfair naman sa kanila yon. Yes. Halimbawa, tao ng gobyerno, ang sasakyan niya ay kulay pula, ang plaka. Ginamit niya yon. Tapos, saan niya ginamit? Sa pambububae. Atay. Halimbawa, yung sasakyan niya, ipinarada niya sa classmate diyan sa Quezon Avenue. O yung ginamit niya sa sasakyan, napicturan siya doon. Pinon na siya. Ba't niya ginagamit ang sasakyan ng gobyerno sa pambububae niya? Unang-una, yung pambububae niya, that's questionable. Kailangan niyo mabidyohan yun. Sabi niyo, manahimik ka dyan kuya sa tilapia. Nagtatanong lang naman. Wala ako FB. Sige mamaya sa Discord na lang mamaya. May shorts akong ganun. Balat sibuyas. Sa social media ang taguan, Diyos na buhay, ang sandigan. Kanta yan Mark Sing. Dapat that's unethical per se. Pero lalo na ang ginamit pa niya sa sasakyan ng gobyerno, nakakulay pula. Di ba dapat nating punahin yun? Tama. Hindi tayo dapat magsawalang kibo doon. Pero kung pupunahin natin siya dahil lang sa hilatya ng kanyang pagmumuka, foul naman yon. Hindi naman natin dapat gawin sa isang opisyal ng gobyerno yun. Bakit ba tayo nakarating doon? Ang sabi po ni Senator Rafi Tulfo sa kanya pong palatuntunan, you cannot break me. Hindi nyo ako pwedeng biyakin. Hindi nyo kayang biyakin. Pero yung tilapia nabibiyakin, di ba? sorry. Joke lang. You cannot break me. Pero, balat sibuyas ka naman. Kasi pag sinabing you cannot break me, matibay ka eh. Di ba? Dapat matibay ka. Kaya mo lahat. Kahit sino bumangga sa'yo, kaya mo. Pero bakit balat sibuyas ka? Bakit? Kaso ka ng kaso? Yun ba yung way yun ba yung kaya ka ba hindi kayang i-break dahil ganun ang gagawin mo? Pag na-criticize ka, magdidemanda ka, kakasuhan mo. Diba? Gusto niya siya lang ang mamumuna dahil isip niya di siya nagkakamali. Palagi siyang tama. Sabi siguro ni Senator Rafi Tulfo, I am the one who can break you. Siguro yun ang gusto niya sabihin Sapagkat yun ang kaya niyang gawin Ginagawa niya lagi yun Tama. Sa Senado, di ba? Napapanood niyo naman. Siya ang nambe-break. Pero sabi niya, you cannot break me. Nakita niyo po yung second paragraph. That is a promise. Pangako ko yan. Sabi niya po diyan sa kanyang palatuntunan. Mga kababayan. Yan ang idol. Idol talaga si Senator Rafi Tulfo. Di po ba, mga kababayan? Ano ba naman ang hindi hahanga sa kanya? Kaya natutuwa ako dito kay Katunying Simpleng-simpleng bumira Di ba? In a sarcastic way. Siya nga maraming biniyak na cake cake naman yan. Biyak na doon tilapia Ate Maria. Lagyan ka Mr. Chair. Biniyak na ni Kuya. Oy. Forward natin. Ngayon,
Ano pa yung sinabi niya, mga kababayan? Hmm. Ayon po sa article na to, ano po, Tulfo lamented, ito nga yung sinabi ko sa inyo, nagmamaktol siya, nalulungkot siya o sumasama loob niya, Nagmamaktol. lamented, Nagmamaktol pag dinibigyan ng lollipop. he has been the target of fake news. Sabi po ni Senator Tulfo, ayon sa article, siya daw po ay punterya ng fake news. And Kawawa naman, no? Kaya pala ang title niya, no, na tinitle ko na rin, biktima lagi. Biktima ng fake news, biktima ng kung ano-ano. Attorney, kawawa naman. various attacks. Siya daw po ay biktima ng target ng mga fake news. Ano kayang fake news yung tinutukoy niya, no? Di ba? Ang galing eh. Ito natin. And various attacks. At siya daw po inaatake o tinutuligsa, no? Bakit daw po? Because of his inclusion in the polls. Dahil daw po sa pagkakasama sa kanya sa survey. Basahin nga natin ang buo yung... Wala pa namang survey, di ba? Bumabanat na tayo, nagkikriticize na tayo. Kasi na naman kay Mang Rene. Kasi talaga kami lagi galing bago kami naging mod dito. Okay lang yun. Simpleng bumanat talaga yung si Katuning, sarcasm to the max din siya. So ito na nga, no? Ito na nga. Since sinasabi niya na biktima siya ng fake news palagi, bakit hindi niya patunayan na fake news tayong lahat? Diba? Siya mismo magsalita. Fake news tayong lahat. Then, wag lang puro bunganga. Wag lang puro salita. Magbigay siya na, maglabas ng ebidensya na lahat ng kritisismo natin sa kanya ay puro fake. Diba? O kaya nga sabi niya, kaya nga sabi ni Katuning, ano ba yung fake news? Diba? Kasi kung may alam si Katuning na fake news against kay Rabi Tulfo, sasabihin niya rito eh. Kasi fake news si ganito eh. Fake news si ganon eh. Di ba, Miss Rosany? O bakit hindi niya patunayan ngayon na tayo ay fake news? Na lahat ng pinapakita natin sa mga videos natin ay puro fake news. Sasabihin niya, splice yung video. Hindi naman niya napatunayan na splice nga yung video. Hindi nga nila nasabi kung anong part doon yung, hindi nga nasabi doon sa sulat niya na kung saan part doon yung ni-splice. Diba? Parang gusto kong sabihin na Mang Rene brought me here. Laya ka, Marie. Diba? Oh. Patunayan niya. Lumabas siya. Ipamukha niya sa mga takabatas. Ipamukha niya sa mga kayubi. Diba? Na lahat tayong nagba-vlog dito, nagko-content dito sa loob nating community ay fake. Lahat ang nilalabas natin. Ba't di niya magawa? Oh. Diba? Kasi nga, hindi niya tayo kayang harapin para sabihing fake tayo. Hanggang ganito lang sila. Hanggang paglalabas lang ng testamento. Testamento ba tawag dyan? Hanggang ganyan lang sila. Diba? Hanggang ganyan lang sila pero hindi nila kayang ilabas ng harapan yung face to face. Helena, shoutout sa'yo. Diba? So, ngayon, sa tingin ko, hindi lang nag-unsubscribe yung mga nakasubscribe sa kanya eh. Pero hindi na siya pinapanood eh. Hindi na pinapansin yung mga videos nila eh. Kasi kanina chinek ko talaga kanina, bababa na ng views. Dati, 20 million, 17 million, pinakababa 10 million ngayon. Pucha, pinakababa 65 million. Meron pa yatang 50 million, 65,000. Di ba? O ngayon, kaya niya ginagawa to. Kasi noon, pag nagsalita siya, bilib na bilib agad lahat ng 27 million na yon. Naniniwala agad sa isang salita lang, di ba? Sa isang salita mo lamang ay gagaling. Parang ganon. Sa isang salita lang ni Senator Rabi Tulfo, maniniwala na agad sa kanya yung mga Tulfonatics. Ngayon pansin ko parang hindi na ganon. Iba na ngayon. Hindi na basta-basta maniniwala pag naglabas siya ng mga ganitong pahayag.
Ama, ako, nakikita ko, nararamdaman ko. Kasi, nag-observe ako eh. Di ba? Tuloy. Kinote ng Meron. Global Daily Mirror, ang sabi po niya, ganito, ngayon, kung ano-anong mga istoryang lumalabas against me, kung ano-anong klaseng mga fake news na lumalabas sa akin, ano kaya yung fake news na sinasabi niya? Oh, di ba? Kasi kung ito, since sinabi ni Rapi Tulfo na ganyan, may mga fake news nilalabas. Kung may alam si Kato niya, hindi siya magdadalawang salita kasi fake news sila Atty. Libayan, fake news kasi nilalabas eh. Di ba? Kaya napapatanong siya, ano bang fake news? Oh. Ito kaya yung interview ni Atty. Libayan dun sa kanyang asawa at saka dun sa kanyang anak. Hindi naman siguro fake news yun dahil mga totoong tao naman yun, Kasi sinasabi nung asawa ni Senator Rapi Tulfo, merong obligasyon si Senator, basta yun na yun. Yun si Ma'am Julie Licop, yung sinasabi ni Katunying, si Ma'am Julie at saka si Ma'am Grandy yun, yung tinutukoy niya. Kaya lang, ayaw niya na elaborate kasi, di ba? Alam naman nating lahat yun Hindi naman siguro fake news yun dahil may nagsasalita. Ang pangalawa, ewan ko lang, napanood nyo ba yung ikinukwento nitong si former Congressman Jing Paras? Oo. Na noon sometime in 2020, Pangulo pa po si Presidente Duterte nito, meron pong interview. Maaaring may nagsumbong yata kay Senator Rapi Tulfo na babae na hindi po parang tinatalikuran ba ng isang sundalo ang kanyang pananagutan dun sa baso. Tinawagan po niya yung pinadala po sa akin video Hindi ko alam totoo ba ito. Ngayon yung pong video na yon 2020 pa naman yan. Tinawagan ni Senator Rapi Tulfo yung sundalo, sabi po ng sundalo, mamaya na lang po sir. Dahil meron lang silang misyon, nasa operation yata sila. Siguro nabusit si Senator Rapi Tulfo during that time, hindi pa naman siya senador. Tinawag niya sa kung ano-anong description yung lalaki, yung Shoutout sa'yo, Bon Vega. Puro chismoso Tulfonatics. Oo nga eh. Sundalo. Yung sabi niya, duwag ka. Tapos, sundalo ka, baka duwag ka, iwanan mo rin yung mga kasama mo dyan, mga ganon. Ang totoo na, pag pinakinggan niyo po yung video, at sana hindi yung totoo, sana AI na lang yun. Sabihin mo na, anong klaseng tao ba si Senator Rapi Tulfo? Nagpapaliwanag nga yung sundalo na hindi siya masasagot. Hindi siya makapagpapaliwanag sapagkat nandun siya sa isang mission. Tapos, days after, na-interview po ni noon ay broadcaster Rapi Tulfo, ang tagapagsalita. Sabi ni Kahel, ikot na ang tweet niya ngayon, pero sabi niya, hindi daw siya affected. Talaga ba? Hindi ka affected, ba't ka maglalabas ng mga ganitong diba? Ng mga ganitong pahayag, hindi ka affected. Hindi ka affected, pero puro ka kaso? Hindi ka pa affected nun? Paano kung naapektuhan ka na? Diba? Mas mabigat gagawin mo siguro. Ng Armed Forces, si Dem Sagala, Colonel Sagala, at sinabi po ni Colonel Sagala na yung lalaki na yung sundalo na tinawag-tawag ni Senator Rapi Tulfo na duwag, namatay sa enkwentro o sa operasyon na kanilang ginawa. Yung siguro sinasabi ni Senator Rapi Tulfo na fake news. Fake news ba yun? Nagulat ako, nabuhay bigla yung issue na yun 2020 pa pala yun. Apparently, kung baka ang tinutukoy ni Senator Rapi Tulfo na fake news. Ano Sinibars? Shushu Chicha. Shoutout sa'yo. Kung si Idol, kung si Idol nga iwan pamilya, paano pa kung bakbakan? Oo. Diba? Kasama yun
kung kasama yun sa binabanggit niya, meron po kasi lumalabas na balita na naglabas ng manifesto ang Oo na Marian, hindi niya pahayag pero may consent niya yan. sundalo at humingi sila o sumasama ang loob nila sa paglapastangan di umano ni Senator Raffy Tulfo dun sa isang sundalo na hindi pa naman niya naririnig yung buong kwento kung ano-ano nang tinawag niya sa sundalo. Pero ang point lang natin doon, ba't ito binubuhay ngayon? Ito ba dahil sa number 1 itong si Senator Raffy Tulfo sa survey? Kaya sabi po niya, ganito. Ngayon, kung ano-anong mga istoryang lumalabas against me, kung ano-anong klaseng mga fake news ang lumalabas sa akin, ayun, mga fake news daw po lumalabas sa kanya. Kaya nga hindi na ako tumitingin ng YouTube, Facebook, TikTok. Dahil Charot sa'yo, Ibarola. O nga naman, fake news. Dalawa lang daw anak niya, pero 4 pala. palagi na lamang pagpuna tungkol sa akin. Wala na akong mabuting ginawa, kundi puro mali. Simula kasi nang lumabas itong mga survey na ito. Ako, I can only speak for myself, Senator Raffy Tulfo. Gusto kong sabihin, Senator Raffy Tulfo, na wala akong pakialam sa survey. Oo, ako naman siguro, hindi mo naman ako papansinin at ang tawag nga ng inyong mga kapatid sa akin, sipunin lang naman ako Isang sipuning reporter lang naman ako ano po ba? Ano po? Sipunin. Kaya kung ako man po ay may mga pagpuna kay Senator Raffy Tulfo, it is not because of the survey. Wala akong paki sa survey. At hindi naman ako magtataka kung mag-number 1 po kayo sa... tayo naman, hindi naman tayo sa survey. Diba? Kasi ala pa namang survey, nagko-content na tayo. Nagki-criticize na tayo. So, pero ito, may kinalaman na rin tayo sa survey kasi nga, ayaw natin na manalo to bilang presidente. Ang hirap naman kasi talaga. So, kailangan natin gawin na dagdagan na magpursigi lalo na isiwalat lahat ng mali na nagagawa ni Raffy Tulfo para mamulat natin yung mga taong bayan na, diba, na hindi ito yung tamang maging presidente. Diba? Tuloy natin. Survey, Senator Raffy Tulfo. Sabi ni Fabian Lamson, Lods, kababayan ko yan si Katunying taga San Antonio. Taga Nuevo po pala kayo. Hindi po katakataka yun. Bakit po? Maraming mga Pilipino ang baka gusto kayong gawing presidente. Ito po yung sabi pa ni Senator Raffy Tulfo. Ayon sa article po na ito ng Global, But despite this, the neophyte lawmaker remains undaunted. Sa kabila nito, ang bagitong mambabatas ay hindi natinag. Whoa. Ano po ang sabi niya, mga kababayan? I don't care. Wala akong pake. O gagayahin ko si Senator Raffy Tulfo. Wala akong pake, Senator Raffy. Doon sa survey. Ang sabi niya, tuloy-tuloy ako sa pagtatrabaho. Tama naman. Nakikita niyo naman po ako. Opo, nakikita po namin kung paano po ninyo bastusin yung inyong mga... Thanks, Baba Mituala. I admire yung Katunying. Go lang, yeah. Kitang-kita po namin kung paano nyo po lapastanganin yung inyong mga bisita at hindi nyo naman pinakita. Ito, diretsahan na itong biro ni Katunying dito. Diretsahan na to. Kitang-kita po namin nagtatrabaho kayo at kitang-kita namin paano nyo birahin yung mga resource person nyo. Di ba? Kikinggan yung iba doon kapag ka po inyong tinatanong. Pinapunta nyo po sa Senado para po pakinggan nyo lang yung sarili ninyo. May mga ganun po. Yun ang totoo. Pinapunta mo doon yung mga resource person, lalo na yung mga secretaries, diba? Na ayaw niyang pakinggan yung mga gustong ipahayag ng mga secretaries, ng mga resource person, hindi niya pagbigyan. Ang gusto lang niya marinig yung sasabihin niya. Diba? Katunying maoblokan yan.
alauna 24 p.m. New York time on a Wednesday po. Oh. Taga New York pala si Ma'am Maria Ibarola. Shishu o Chicha, anong tanong, di ba dapat disqualified dyan nung tumakbong senador? So, hindi siya pwede ma-disqualified sa pagtakbo as president. Actually, kalalabas lang po ng desisyon ng Supreme Court na hindi nga daw po. Kasi, hindi agad na-assess ng COMELEC, no? Na-proclaim na raw po. So, yun. Nakakalungkot lang. Pero, pwede po yan. Sabi nga po, pwede raw po yan matanggal, ma-disqualify sa Senate po. Sa Senate. Tribunal ba tawag doon? Sa Senate. Kaso lang, sa nakikita po natin, parang takot sa kanya yung mga senador. Karamihan ng mga senador. Diba? Talaga namang nakakapagninig ng tumbong. Papagalitan ka na naman ng asawa mo niyang kayo, Senator Raffy. Opo, nakikita po namin yun. Tama po kayo dito. Nakikita nyo naman po, sabi niya. Yun daw pagtatrabaho niya. Hindi ako nagpapadistract because that's my personality ever since from day one, sabi niya. Hindi daw po siya nagpapadistract dahil yun daw po ang kanyang personalidad ever since from day one. Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin ni Senator Raffy Tulfo dito na hindi siya nagpapadistract. Ibig sabihin po ba nun hindi siya tumatanggap ng puna? Kapag ang isang tao po hindi tumatanggap ng puna kahit constructive pa yon, may problema po tayo, Senator Raffy. Wala pong masama if you are undaunted, kung hindi po kayo matitinag nitong kung meron mang name-make news sa inyo, tama po yon. Kung fake news talaga. Pero kung kayo po pinupuna dahil sa inyo pong mga wala na sa lugar na mga gawi bilang isang public servant, halimbawa lang yung ginawa nyo kay Mr. Consunji, ano po, na pumikit lang, kung ano na pinagsasabi ninyo, wala po sa hulog yon. Pupunahin po namin kayo doon. Sorry ba kayo doon? Hindi. Bakit? Baka yun ang paninindigan nyo talaga, Senator Raffy. Dahil ang tingin ninyo, yan personality nyo. Ever since, from day one, yan ang sabi ninyo. Kung ang kahulugan po ninyo na hindi kayo nagpapadistract, hindi nyo kayang magpakumbaba kahit may mali kayong ginawa, wala na po kaming magagawa doon. Wala na po talaga kaming magagawa doon, mga kababayan. Kumbaga, at anong gawin nating content, no, ng criticism against Raffy Tulfo, at hindi siya nagbago, wala tayong magagawa doon. Wala tayong magagawa kung ayaw niya magbago. Okay? Sabi ni Katunying, and agree ako doon. Wala tayong magagawa para sa kanya. Pero, may magagawa tayo para sa taong bayan. Pwede natin silang imulat sa pagkikriticize ng mga mali ni Raffy Tulfo. Tama? Diba? So, hindi tayo dapat mapagod na gumawa ng content criticizing Raffy Tulfo. Diba? Hindi na para mabago siya, kundi para mabago ang kaisipan ng ibang mga Tulfo natin. Actually, marami nang namumulat. Sa totoo lang. May napapansin ko rin pag nagla-live si attorney, may mga nagko-confess doon. Dati po ako naniniwala sa kanya, ngayon hindi na po. Tama? Napapansin nyo rin ba, mga kay-Muji? Sabi ni, paalo doon. Wala. Ba't nawawala yung mga comment na napapansin ko? Wala na. Sabi ni Miss Rosani, yes, pati sa paghanap ng mas maayos na mga kandidato. Tama. Diba? Kaya tuloy-tuloy ka na, Miss Rosani. Tuloy mo na yung ginagawa mo. Actually, nare-recognize ka na. Kagaya niya, binira ka ni Boss Dance. Naks. Diba? Umpisa na yan. Titirahin ka na rin ni MY niya. Nasusunod.
Taas dalawang kamay, pati dalawang paa. O, di ba? Kagigising mo lang, o, di matutulog. Ano rito? Comelec, magkano? Magkano na daw ang tilapia kayo? May nagpapatanong lang po. Ano ba yung tilapia na yan? Ano tuloy naiisip ko eh. Sabi ni Maria Barola, yes, I was acknowledged. Thank you watching from New York. Thank you rin po. Thank you rin po sa pagtambay dito sa ating live. No? Tuloy natin si Katunying. Senator Raffy, wala na po kaming magagawa kung ang pakiramdam ninyo na you will not be distracted, hindi na po kayo makikinig sa pagpuna, and you will never humble yourself kahit na meron po kayong mali, wala po kaming magagawa doon. If that's your personality, sabi nyo nga, from day one. Ano po, wala na po kaming magagawa doon. Ibig sabihin, paninindigan niya na. At tama lahat ng ginagawa ninyo. Ibig sabihin, paninindigan niya na yung kung ano siya nung umpisa hanggang ngayon. Diba? Paninindigan niya na. Wala tayong magagawa doon. Diba? Anyway, gusto niya yun eh. Kung ano yung gusto niya, yun naman ang ginagawa niya eh. Wala na po kaming magagawa doon. Opo. Wala na. Awanin. Alam mo, Miss Rosany, kaya ka binira ni Boss Dens. Tinatablan sila sa'yo. Epektibo ka, ibig sabihin. At threat ka na rin. Threat ka na rin sa kanila. Yun. Kasi, nung wala ka pa, hirap na sila eh. Dumating ka, nadagdagan na naman. Tama? Maray bro, mambabatas daw na wala namang alam sa batas. Tama, totoo yan. Halimbawa po, naalala ko tuloy bigla yung... Yun, shoutout sa iyo, Amina Lito from Dubai. Ingat-ingat po tayo dyan sa ating mga trabaho. Sobrang init. Siguro kung mainit dito, mas mainit siguro sa Dubai. Isang abogada ng PCSO nung nagpapaliwanag sino nga yun? Abogada, tawag niyo Mr. Chair, doon sa abogada na yun po siya, tapos wala namang kayong pinakinggan sa kahit isang paliwanag niya. Nung nagsalita po kayo, umiling po sila. Ano sabi nyo? Umiling ka, sige, umiling ka. Bibigyan kita na para matanggal yung ulo mo sa balikat mo. Salita ba ng isang senador yun? Higi nga. Content din ni Melo Yap si Katunying kanina. Oo nga sabi ni Teacher Celine. Oo nga na ang title niya is bias daw ba si Katunying. Tapos naman, paano naman naging bias yun? Higi nga, salita ba ng isang... Kasi sa kanila, sa kanila kasi, pag nagsabi ka ng totoo, bias yun sa kanila. Bias yun. Tapos si Ma'am Abrahano, kasi, siya, pinipilit niya maging neutral. Kaya lang kasi, siyempre, alam namang sa pagiging neutral niya, magsisinungaling siya, di ba? So, there's nothing such there's Tagalog na nga lang, walang neutral, di ba? Walang sinasabing neutral, pero walang neutral, sabi nga ni Kayo, walang neutral. Pero there's no such thing as neutral. Ang hirap talaga pag English. So, ang ko naman kay Ma'am Abrahano, yun nga, nagpapaka-neutral siya, pero siyempre, alam naman magsinungaling siya. So, sinasabi niya kung ano lang yung totoo. Kaso lang, pag sinabi mo yung totoo, bias ka na pagdating doon sa kabila. Sa kabilang parlor. Ganon kasi yun. Diba kaya kita mo ang title nila kay Katunying, bias daw. Pero, sinasabi lang naman ni Katunying yung totoo eh. Si Katunying pa ayaw din ng fake news niyan. Nakagaya natin, ayaw natin ng fake news. Si Katunying ganun din. Tuloy natin. Mga Ginoo yun. Pero kung ang tingin po ninyo doon ay oo nga, Kuis, nahirapan ako. Hindi na ako mag-English. Fake news. Ang tingin po nyo doon ay pag-atake sa inyo. At you will never be distracted. Dahil yan na po ang personality nyo ever since from day one, sabi ninyo, wala na po kaming magagawa doon.
hindi po namin kayo kayang pagbaguhin. Wala naman kaming interest na kayo pagbaguhin. Mm. Dahil sa happy yung mga fans ninyo sa inyo eh. Oh. Ano? Bawas na yun siguro, no? Yung mga naniniwala sa pagiging arrogante ni ni Serapi. Bawas na yun. Nabawasan na yun kasi nabawasan na yung views nila, laki nang nabawas eh. Totoo lang. Ang huling niyang nakaka 2 million yung sa taekwondo. Yung galing sa Senado, dumiretso ng Senado. Yun yung pinaka-viral niya ngayon eh. At saka kung ito ang gusto ng bayan at kayo po ay gustong bigyan ng iba pang mga posisyon sa pamahalaan, posisyon po ng bayan niya, wala rin po tayong magagawa doon, mga kababayan. Mm. Pero hindi po kami magsasawalang kibo nang may batayan. Sa panig ko po, I cannot speak for others, pero sasabihin ko po ang aking damdamin na may batayan. Kaya nga sinasabi ko, any government official and employee for that matter is exposed, is open, should be open to criticisms because according to the Constitution, all of you must be accountable at all times to the people. So, wala po yun. Yun ang hindi niya maintindihan eh. Diba? Hindi niya naintindihan yung batas na yan. Kaya nga, diba? From Senate to RTIA. Grabe. Kung opisyal kayo ng gobyerno at hindi nyo kayang mapuna kayo, gaya ng pagpuna nyo, at ang totoo, hindi naman pagpuna lang yung ginagawa nyo eh. Kung totoo po yung lumalabas ngayon sa social media na kung paano nyo pinagsalitaan yung isang sundalo habang siya ay nasa operation, habang siya ay nasa operation, iba yun. Ibang klase yun. Ibang klase po yun, Senator Raffy Tulfo. At least, ang pwede nyo sabihin doon, hindi pa naman kayo opisyal ng gobyerno nung ginawa nyo. Pero, sabi nyo, yan yung personality nyo eh. Ever since, from day one. Ano po? Ayaw nyo nang baguhin talaga. Wala. Walang planong baguhin kung ano siya. Diba, sabi nga, people change, sabi naman ni iba si Serafi. Grabe, no? Ano pag bumagsak siya? Siyempre, wala namang forever eh. Diba? Wala namang permanente sa mundo. Ano pag dumating yung time na bumagsak siya? Hindi pa rin niya babaguhin yung style niya? May nire-recruit ang palaya. Sino? Si Tatang? Si Katatang? 1 in a billion. Si RT. Sinabi ba niya yan? Sinabi ba niya yan na Elmer Albert? Kahit sinong Pilipinong mamamayan, pwede niyang bastusin. Hindi naman siguro kaya sabihin ni Sen. Ang totoo nun, hindi naman niya aaminin na binabastos niya yung tao, yung bisita niya. Sino ba namang ogag ang aamin na binabastos niya yung kapwa niya? Di ba? Wala naman sigurong ganon. Wala naman to. Kasi kung umaamin, nagsusorry, di ba? Tama ba? Kung umaamin siya sa mali, kailan ba umamin sa mali si RT? Di ba? Di mo umamin sa mali yun eh. Kahit na gaano pa kalaki ang mali na yan, minsan hindi naman umamin yan eh. Nagbibigay ng pahayag pero walang remorse kagaya ng ginawa sa teacher, di ba? Yung kinontent natin dati, yung nagpahayag siya patungkol dun kay teacher na yung gusto niyang tanggalan ng lisensya. Di ba? Hindi na tuloy tanggalan ng lisensya, yun nga pala mga kay Eugene, no? Bali, di ba nagprotesta yung mga teachers? Kaya bandang huli nito, baka mamaya ang magmanifesto naman yung mga teachers eh. Di ba dati nagrally na sila dahil sa ginawa nga dun kay dun sa teacher na kinastigo yung kanyang estudyante. Tuloy natin. Albert, hindi siguro sasabihin ni Senator Raffy
Oo, puro ad hominem lang talaga yun. Puro pang ano lang, pang lalait lang alam nun eh. Puro pang lalait lang yung alam nun. Sabi ni Maria Ibarola, no to Rafi Monyo and family in a government position at all. Tama, dapat po ganun. Kaya yung mga kamag-anak niyo po dito sa Pilipinas, sabihan nyo na po. Si Tulfo yan. Bakit? Bakit po? Bakit? Tanungin nyo, bakit? 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 Hindi niya sasabihin yun. Ang sasabihin niya siguro, I will have to walk out. Hindi po ba, mga kababayan? Hmm. Ito, may nagme-message sa atin. Sabi niya, Yun nga, hindi siya maamin sa panginsulto sa mga bisita niya sa o sa resource person. Oo nga, di ba? Kasi nga pag ginawa niya yun, no, yung pamamahiya, iniisip niya yung mga Tulfo fanatics, tontuwa doon sa ginawa niya. So bakit, kapag ka nag-sorry siya, kapag ka umamin siya, madidismaya yung mga yung mga Tulfo fanatics. Di ba? Yung mga diehard Tulfo fanatics. Madidismaya sa kanya kapag ginawa niya yun. Please count me in. How can I help? Sign in that manifesto. Wala naman po tayong planong ganun. Pero, if ever na meron, siyempre lahat po tayo. Diba? sabi ni Jackie Tolentino, sige ka, Katunying. Ipasabpina ka ni Tulfo sa Senado. Naku, patay ako pagka ginawa niya yun. Baka hindi ko kaya yun. Mahihirapan akong sumagot nun. Nervyoso pa naman ako. Lalo na pag may mga nakikita. Ito naman, kaya medyo malakas ang loob natin dito. Dahil sa solo ko lang dito, minsan nanonood na sa akin yung misis ko eh. Umalis pa nga eh. Pero, naku, paano nga kaya pag ipapatawag ako sa Senado, anong topic? Palagay ko, baka maihi ako sa salawal doon. Alam niyo na may kaming mga sipuning reporter lang. Sampina. Baka maihi kami sa salawal. Maganda yung pasampina niya si Atty. Libayan. Di ba? Tingnan ko lang kung sino magmukhang senador. Di ba? Pag si Atty. Libayan ang pinatawag niya sa Senado, tingnan lang natin kung sino yung magmukhang senador sa kanilang dalawa. Di ba? Ako na-imagine ko eh. Na-imagine ko yun pag pinasampina. Right. Pag pinatawag kami doon. Anyway, ganun talaga. Jojo Kima, good morning sa'yo. Good morning, shout out. Welcome sa ating live. Wala na. Baka mapriso ka, Katunying. Hindi, pero ako gusto kong klaruhin kung meron man nanonood na mga fanatics ni Senator Raffy Tulfo o kaya siya mismo, ewan ko, papasinin ba niya katulad ko, o yung mga tao niya. Ito, sasabihin ko po sa inyo. Wala po akong pakialam kung mag-number 1 man si Senator Raffy Tulfo at hindi po ako pupuna sa kanya dahil siya number 1. Wala pong kinalaman doon niya. Wala pa pong mga survey na yan, binabanggit ko na po. Ang hindi natin ang mga napupuna natin kay Senator Raffy Tulfo, pagka po siya ay nakaupo dyan sa Senado. Pagka po siya ay nagkukonduct ng hearing sa Senado. Wala pa pong survey na yan. So this is not in any way related to this survey. Ang atin po, sinasabi natin kung ano yung tingin natin na hindi magandang ginagawa niya bilang isang servant. Public servant, hindi po siya Panginoon. Opo, hindi po Panginoon ang kahit na sino pang opisyal ng pamahalaan. Tama. Kaya lang, hindi daw Panginoon si Raffy at walang sino mang Panginoon. Di ba? Pero may buhay na poon yung Tulfo fanatics eh. Diba? Meron silang buhay na poon eh. Na ibinabato nila sa atin, meron din daw tayong buhay na poon. Well, wala kaming buhay na poon, sorry. Tawag po sa kanila public servant. Ano ibig sabihin ng servant?
tagapagsilbi, tagapaglingkod, alipin, alila. Oh Yan my po gosh. Alipin. Tagapagsilbi. So bakit ganun? Bakit ganun? Yung mga politiko pala is alipin natin. Tagapagsilbi natin. So maliwanag na sinasabi ni Katunying na si Senador Rapi Tulfo ay alipin natin. Tagapagsilbi natin. Eh bakit yung tagapagsilbi natin pag nasisita natin nagdidemanda? Diba? Bakit nagdidemanda yung tagapagsilbi natin? Bakit nagdidemanda yung alipin natin? Bakit? Diba? Dapat tutusan natin yan na wag ka magdemanda, alipin ka namin eh. Diba? Totoo lang naman. Totoo naman yun eh. Kaya lang, ang nangyayari kasi baligtad. Parang ang nangyayari, tayo yung alipin. Diba? Tayo yung alipin ng mga politiko na natiwali. Yun yung nangyayari kasi. Bakit? Sila kasi yung nagkakamal ng pera eh. Karamihan, hindi ko nila lahat ng politiko, no? Hindi ko nila lahat ng politiko ay corrupt. Pero, kasi nga, pagdating sa pera, ang daling mapasunod ng karamihan sa ating mga kababayan. Sad, pero but true eh. Diba? Sad reality yan eh. Kaya nga, konting pera lang, nakukuha na yung boto nila eh. Diba? Ang servant. Sino po ang servant? Yung mga opisyal na yan. Kasama na si Senator Rapi Tulfo. Sino ang boss nila? Sino amo nila? Ang public. Eh bakit pagka tinatawag natin sila sa pangalan nila, sinasabihan tayong bastos? Diba? Diba, di natin siya tinawag na senador. Ba't di mo sinirespeto yung senador? O bakit? Amo ako niyan eh. Diba? Ang public Baligtad ang nangyayari. Baligtad sa totoo lang. po, tayo po yun. So they are accountable to us. Because we are... Pero tayo, bilang may knowledge, bilang knowledgeable tayo, may kaalaman tayo, pwede natin gawin yun eh. Diba? Kaya natin yun eh. Kasi may alam tayo. Hindi tayo yung kaya nga sabi ni attorney, hindi mo naman kailangan ng pera para, hindi mo naman kailangang maging mayaman para hindi ka api-apihin. Pag may alam ka sa batas, alam mo yung karapatan mo, hindi ka kayang apihin ng kahit na sino. Which is totoo yun. Totoo yun. Na yun ang dapat nating imulat sa ating mga kababayan. Diba? Na ipaalam natin sa kanila na ganito dapat. Kung sinasabi mo na api-apihan ka lang ng mga may kaya sa buhay. Well, pag marami kang alam, hindi ka pwedeng api-apihin. Totoo lang, may mga nakikita akong ganyan na may prinsipyo. Kahit hirap na hirap sa buhay, may prinsipyo. Hindi nagpapadala sa pera. Yung meron dito yung nakasama ko sa nakasuhan din sila nung nagkaso sa akin na kumpanya. Pero nanalo sila sa kaso. Hanggang ngayon naninindigan siya na ganun. Sila naman yung nagkaso ngayon. Their bosses. Hirap na hirap sa buhay, Pero palibhasa marami siyang alam. Hindi siya nagpaapi. Si nanay. Matanda na yan, may edad na. Hindi siya nagpaapi. Doon sa malaking kumpanya na yun. Lumaban siya. Ngayon, siya naman nagdidemanda ngayon. Diba? Natalo yung kumpanya doon sa demanda. Nanalo siya. Siya naman ngayon nag-counter. Hindi siya nagpaapi. Ganun dapat. Ganun dapat sanayin natin yung mga Pilipino na ganun. Para dapat alam natin yung karapatan natin. Para hindi tayo api-api na kahit sino man. Diba? Ngayon, kung pera-pera ka lang, bahala ka sa buhay mo. Ano po, mga kababayan? Hindi po siya Panginoon. Alila po siya natin, dapat. Alila. Paano ba yan? Sabi mo kanina,
buhay na ano, Diyos nila. Diyos na buhay nila eh dinidebunk ni Katon Ying eh. Hindi siya Panginoon sabi. Po. Pero despite this, kung siya po ay halimbawa dumating ang araw, although sabi ko nga sa inyo, it is how do you call this? Irrelevant para sa akin, irrelevant sa ngayon ang survey para sa 2028 considering 4 years. Wala pa nga 2 taon yung kasalukuyang presidente, nagpapasurvey na kayo pang 2028. Kung sakali man at dumating man yung pagkakataon na ipasya niya, bagamat sinabi niya, alisin niyo ako sa, sabi niya dito request ko lang po sana sa mga survey company, wag niyo po isama pangalan ko, please lang, nakikiusap po ako. Plastikan yun yung sabihin mo na wag isama yung pangalan mo, makikiusap ka sa company na nagsasurvey. Plastikan yun eh. Diba? Hindi nga natin, kasi diba yung mga company na yan, paid yan, pagka nag-survey yan, paid. Diba binabayaran yan? Diba? Shoutout sa Emmanuel Fernando. Oo, napanood ko yun, yung sa Narcissist ni Gossip, bagong upload lang niya. Natawa ko dito kay Miss Rosa ni. Hindi ko nga pinapanood sila. Exemption lang si Dens kanina. Kasi curious ako pero I regretted it. Bakit wala ka napulot? sabi naman namin sa iyo yan, di ba? Pinangunahan ka na namin. Inunahan ka na namin ng paalala. Sa 2028, wala sa utak ko po yung 2028. If ever, kahit na ito sinabi niya, dumating ang pagkakataon na siya tumakbo at siya iboto ng tao, wala tayong magagawa. Bakit? Boboto siya ng tao eh. Ayun, nakikita niyo po sa likod ko, misis ko po yun. Hi, Mrs. Say hi. Ay, misis ko po. Ang ganda, no? Kay Bamit Wala, salamat sa message mo. Nabasa ko yung message mo dun sa comment. Salamat. Misis ko, mahilig din sa sipunin eh. Nagustuhan niya yung sipuning reporter. Oo nga no, Lord Glenn, no? Tingnan natin yung next survey. Anyway, kung siya po iboboto ng tao, dapat po nating respetuhin yun. Opo, wala tayong magagawa doon kung siya ay magugustuhan ng mga tao kung dumating man yung panahon. Ano po? Ayun lang, wala tayong magagawa nga doon. Pero hanggat may magagawa tayo ngayon, gawin na natin. Opo, wala tayong magagawa doon. Ano pa ba? Meron pa ba to? During the hearing at sa program niya, with or without the survey, sagutin nyo nga mga supporters ni Tulfo. Ulitin nga natin. Ang tanong is, nangyari ba yung mga hindi magandang ginawa ni Tulfo during... Ito napansin ko dito sa live ni Katon yung kanina, no? May mga Tulfo fanatics dito. Pero kokonti. Ang dami nung tabon na tabon yung mga Tulfo fanatics dito. Napakaraming mga against dun sa mga ginagawa ni Rapi Tulfo dito sa mga comments. Even yung mga nagpa-pop up diyan na message na comment. So nakakatuwa, di ba? Nakakatuwa. Kasi talagang you guys gave fair warning. Siyempre kami pa ba? Hindi, ganun din naman ang ginawa nila sa akin before nung bago lang din ako. Ganun din naman. Kaya lang merong time na sumagot ako kasi kailangan kong sagutin. At sa program niya, with or without the survey? Well, ang masasabi ko lang doon na Ragna Crimson. Parokya ni Idol. Baka magkudita pag si Idol lagi. Malamang nga yan eh. Mara Ibarola, I'm sure he took the 1 billion bribe money from PCSO. Well, wala po tayong dyan. Hindi po natin alam yan. Pero may mga hearsay na ganyan, no? May nangyaring ganyan. Well, pero wala naman tayong, sabi nga ni Katon, pag wala tayong basihan, well, hindi natin pwedeng sabihin yung mga ganyan. Ang pagpuna natin sa kanya, walang kinalaman sa survey. Wala pang survey nun, nung pinupuna natin siya.
So, yun. Okay, no, mga Kamuji, mga kabatas. Hanggang dito na lang tayo, no. Anyway, mag-alas 2 na. Naka 2 oras tayo. Grabe. 2 oras yung live natin. So, paki-subscribe po yung IMMUG 2.0 kasi po, i-splice. Tama, i-splice ko tong video. Hahatiin ko, then pa-part 1, part 2 ko dun sa ano. Hindi ko pa naasikaso. Dami ko nang aayusin eh. Dami ko nang i-edit. So, yun. Ala naman na rin namang si Kato Ninja. Nagbabasa na lang siya ng comments dyan. So, yun. Maraming salamat sa inyo sa pagtambay. Sa mga bago nating viewers na nandyan ngayon. Maraming salamat sa inyong pagtsatsaga sa aking mga opinion. And salamat sa pagpasok sa aking mumunting channel. Okay? So, yun. Siyempre, muli. Yun nga, no? Basta, hanggat may magagawa tayo, no? Gawin natin. Sa mga vloggers ng Kabatas. Sa mga supporters, hey Daxy, salamat. Gawin natin yung magagawa natin sa ngayon para ano no, hindi maupo yung mga hindi karapat-dapat na kandidato. Ano ba? Nung umaga na. So yan, muli, isang magandang umaga sa inyo. At siyempre huwag natin kalilimutan na minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat. Yun, salamat Jojo Kima sa pag-subscribe. Yan. Salamat.